Eto, pag-usapan natin saglit mga GP Natics. Etong pagwawala at pag-aaway po, sagutan nitong si Riza Hontiveros at itong si Harry Roque. Oh. Nasabihan na to, malaki na yung eye bag mga kababayan. Tingnan po natin yung sagutan nilang dalawa kasi nga po nung lumabas itong si alias Totoy ay si alias Totoy na naman. Si alias Rene mga kababayan ay kala mo itong si Harry Roque ay bida-bida. Ito tingnan natin. So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Hontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha nyo ang suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga, wala na no? Naglao na parang bula, no? So, ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, by rules, nakakadiri ka kasi kahit madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? Sabihin mo yan kay Digong. Diba? Sino bang nagtatanim ebidensya? Sino bang umamin? Na para mapakulong yung kanilang taong kaaway, yung kaaway sa negosyo, kaaway po sa politika, at lumalaban sa kanila, sino bang gumagawa niyan? Si Digong. E di, mga kababayan, nakakadiri. Ibig sabihin, sinasabi mo na kadiri si Digong? Unang umamin, si Digong Duterte na sila ay nagtatanim ng ebidensya. Kita nyo nga nangyari dito kay Laila de Lima. Pagdating ng panahon na nawala na sila sa pwesto, si Laila de Lima acquitted sa kanyang mga kaso. Gawa-gawa lang daw ang kaso sa kanya, puro pagbibintang. Tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito. Kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya, tao siya. Inaamin niya, hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya niyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Grabe na si Harry Roque, matindi mga kababayan. Kaya lang, butatang-butata siya dito. Kasi sinasabi nito ni Harry Roque, si Riza Hontiveros daw, ay naniniwala siya doon kay alias Rene. Puro na lang alias. Diba? Si alias Rene, mga kababayan, ay binayaran daw ng 1 milyon ni Riza Hontiveros para ito po ay kumbinsihin na kalabanin si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, balikan ko lang mga ka-GP Natics, no? Kasi may karugtong ito mamaya sa second live natin, naka-ready na rin. Balikan ko lang yung sinasabi dito
ni Hontiveros. Sino nga ba talaga nagsasabi ng totoo? Sino nga ba ang nagsisinungaling? Sino ang una, mga kababayan, na masasabi po natin na humingi po ng tulong? Si Hontiveros ba ang humingi ng tulong kay alias Rene? Or si alias Rene, mga kababayan, ang humingi ng tulong? Ito, tingnan natin. Ay, awit. Teka lang guys, ayaw lumabas eh. Ba naman to? Pasaway? Mm. Ito kasi yung ano, hindi nyo pa rin nakikita sa screen. Wala pala, ano? Parang timong talaga. Isa pa, isa pa. Yan, dito na lang natin tingnan, mga kababayan. Ito na lang ang tingnan natin. Wala, ayaw lumabas eh. So, ito yung inilabas naman, pang soplak nitong si Risa Hontiveros, mga kababayan, dito kay Harry Roque. Oh, ngayon Harry Roque, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo, nadali ka rito, mga kababayan. Oh. Ayan, ito yung resibo, pinakitaan ngayon siya ng resibo. Anong sabi dito sa resibo, mga ka-GP Natics? Ni Risa Hontiveros, ito po, December 14, 2023. Nag-email po sa kanya, mga kababayan, ayan nakalakita nyo, risahq@gmail.com, December 14, 2023. Sabi niya dito, palabang hapon, hello, I'm Michael. Napanood ko po yung pag-file ng reso ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para imbestigahan si Pastor Kibuloy. Dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy, nitong 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pang-aabuso, pananakit. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob magsalita dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako kung ako ay magsalita o magsampa ng kaso. Gusto ko po makamit ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Ano po ang aking maitutulong? Mga kababayan, dito pa lang, makikita nyo na talaga na si alias Rene, yung unang gustong makipag-communicate dito po kay Risa Hontiveros. O, ito yung pangalawa, mga ka-GP Natics. O, ano sabi rito? O, di ba? Dati rin po akong pastor. Sorry. Ito pala. Sabi rito, mga kababayan, nag-reply si Senator Risa. Ayan. January 28, 2024, nung nakaraang taon, nireplyan niya. Oh. 'Di ba? Mga ka-GP Natics. Ay hindi pala, sorry. Ano rin pala ulit siya, mga kababayan. Siya po ay may follow-up si Michael Murillo kay Sen Risa. Sabi niya, oh, I will serve from 2015 to 2021. That how long will endure Kibuloy's cruelty? We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents because they were close friends of former President Duterte. Still, I felt trauma and mental health problems until now. So, si Michael pa rin yan, mga ka-GP Natics, January 28. Puntaan natin yung sunod dito na itong si Senator Risa ay nag-reply na sa kanya. Ayan.
O, kung titingnan po natin dito, Harry Roque, oh, 'di ba? Hello po, gumawa po ako ng final guide. True, hindi ko naman siya babasahin sa hearing para hindi lang ako mawala. Hindi ko kasi mapigilan umiyak pag kinukwento ko na. Oh, mga kababayan, 'di ba? Wala naman ditong sinabi na pera na pinag-uusapan. Oh, ano pa rito? Meron. Oh, ito pa, sabi ni Michael. Oh, there is a chance I can talk to Senator Riza. I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop and things so I can find a job. Even if it's just work from home while I'm still recovering. But if there's none, no issue naman. Because I feel like I need to face the reality. I need to overcome this mental anguish on process. But right now, I need to stand and fight these evil forces. Oh. Sabi ni Riza, mga kababayan, or yung office ni Ma'am Riza, "Hi Michael, unfortunately our office has a strictly policy of not providing financial assistance for potential witnesses or witness because we do not want give the impression to others that we are paying for testimonies because we only want to accept testimonies offered freely and willingly. However, after the hearing, we will try to link you with organizations that help trafficking victims and hopefully they'll be able to provide opportunities." Oh, Ari Roque, ano ngayon yung mga pinagsasabi mo na itong si Risa Ontiveros ay nakakahiya dahil nagtatanim ng ebidensya? 'Di ba? Sino ba talaga ang tunay nagtatanim ng ebidensya? Eh baka naman totoo yung sinasabi ni Risa Ontiveros dito na naabdak na o nahuli si alias Rene, kaya ngayon ay bumaliktad. Bakit, mga kababayan? May mensahe pa dito si alias Rene na kung saan sinasabi niya na siya daw po ay talagang nanganganib ang kanyang buhay. Pero bago yan, eto muna. Sabi niya gano'n noong February 22, 2024, nagkausap kami ng friend ko na ex din na kinausap siya para kausapin ako. Yung about sa recant. Mag-recant daw ako para mapahiya sa Senator Riza, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera. Itatago daw ako at bibigyan ng malaking abogado. Kasi daw, at the end of the day, iiwan daw ako ni Sen Riza. But I believe, hindi naman gagawin ni Senator Riza kung ano ang mga advokasyan niya ni Senator at malaki ang pasasalamat ko kay Zen. Huwag daw ako magsampa ng kaso sa SMNI for labor something. Tapos sabi, patawarin ko na lang daw sila. Binabaan ko siya ng phone. Nag-search ako tungkol sa recant. Ito naman pala yung pagbawi ng statement. And I think, alam na nila yung address ng bahay. Oh, tapos ito tinakpan. Herein, mga kababayan, di natin alam kung saan siya nagtatago, no? Pero dito, halatang halata na kinausap, bago pala si Michael, lumabas yung kanyang video ngayon, ay humihingi pala siya ng tulong kasi yung kaibigan niya na dati niya ring ex ay gusto siyang kausapin at sabihin, i-atras yung kaso niya or yung kanyang mga statement against Kibuloy. Mga kababayan, o ito pa. Kung titingnan nyo dito, o ayan. Meron dito si Michael, mga kababayan, nanghihingi po ng tulong. Sabi niya, hi Michael, kindly please check. That's May 12, mga kababayan. Or, help me, kinidnap ako at tinatakot ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao. Send rescue now please, ASAP, baka ilipat nila ako sa kubo right side ng kalsada, near mansion, near entrance, poor signal. Help me please, send rescue now, very scared and I tired. Mga kababayan, ayan o. Oh, nakaalagay dito. So paano yan, Harry Roque? Sino ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Malaki talagang possibility na si Michael ngayon ay hawak talaga ng member ng KOJC.
or ng mga bataan ni Kibuloy o ng mga Duterte, mga kababayan, tapos malamang sa malamang ito ay binayaran o kaya ay tinatakot para magsalita against Risa Hontiveros. 'Di ba? Oh. Ngayon, may sagot si Risa Hontiveros diyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Hindi lang ito ang pambara niya kay Harry Roque. Ano pa ang pambara ni Risa Hontiveros kay Harry Roque? Oh. Si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong imbento. Umuwi muna siya, bitawan na niya yung buhay pugante niya. And he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, umuwi muna siya, umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Bitawan na niya yung buhay pugante niya. Basag si Harry Roque, mga kababayan. Ano na ngayon, akla? Diba, tama naman eh. Oh, ang lakas mong umaungaw, pero tinatakasan mo pa rin yung mga ibinibintang sa'yo, which those allegations na ibinibintang sa'yo, ikaw rin naman ang nagbitaw galing from the horse's mouth. Lahat naman yan ay nanggaling sa statement mo during the Quadcom investigation, di ba? Yung yaman ninyo, paano napunta sa'yo, tapos yung tita mo, pinahiram ka daw di umano ng pera, pero walang kasulatan. Diba? Paano mo mapapatunayan na yun ay pinahiram sa'yo, pinautang sa'yo o binigay sa'yo kung wala man lang katibayan? Kasi anyone can say something. Binigay ang yaman ko ng tita ko, pamana sa akin, pero nasa ng katibayan? Umuwi ka na lang daw, akla. At mamaya, magkita tayo, mga kababayan, at panoorin ulit natin, meron pong part 2 ang labanan na ito ni Risa Hontiveros at ni Akla Roque, na grabe po, talagang umaapoy sa galit itong si Harry Roque sa pagsagot na ito ni Risa Hontiveros. Kita-kita po tayo mamaya, mga kababayan. Pasensya na, wala talagang power natin ngayon. Kulang yung power natin kasi talagang meron kasing may sakit si Mrs. kaya hindi natin talaga makuha yung energy